kapag ikay may pera, ay kung ikay walang pera, at mayroong kapatirang may sakit at nangangailangan, makapagbigay ka? Hindi po. Ng cash. Diba? Hindi mahirap. Hindi ka makatulong, gusto mo, iiyakan na lang kuminsan eh. Lalo mo mahal mo sa buhay kuminsan, papa-hospital, maka talagang pera, iiyakan na lang eh. Wala kang magawa. Pero kapag meron, at mas marami pa yung pera mo, mas marami kang magagawang pagtulong. Kaya mga kapatid, kapag pinagyaman ka ng Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, dinadagdagan lang ng Diyos yung capacity mo to do good. Huwag mong mamisyon. Amen? Amen. Ay, magiging accountable tayo sa Diyos na napakarami nating pera, tapos doon pa tayo umunti ang pagtulong. Mali yun. The more na nag-i-increase pera mo, the more na dapat marami ka natutulungan. Yan ang sabi ng Diyos. Diba? Do good lang na muna. Pangalawa, no? Rich in good works. At hindi lang ready, handa, anytime, anywhere. At hindi lang yun, hindi lang handa. Willing pa na ibigay. Yan po ang warning ng Diyos bago tayo, imaman. Gusto po ba natin yumaman? Amen. Amen? Hindi po dapat iniisip pag tayo mayaman na Yung ganitong kaisipan. Tumulong na ako dito eh. Tapos may dadating ulit na mga kailangan. Tumulong na ako dito eh. Hindi po ganon. Tama po ba? Tama po ba yun? Tinulong na ako dito. Tutulong pa rin ako dito. At tutulong pa rin ako dito. At tutulong pa rin ako dito. At tutulong pa rin ako dito. Ito mga sabi ni Spider-Man. Greater power comes from Sabi ni Spider-Man, the more na matindi yung capacity mo, the more na matindi rin dapat ang capacity mo to do good. Amen. Amen? Amen. Kabaligtaran yan sa ginagawa ng sanlibutan. Kapag yung mga nayaman na, lalong nagiging madamot. Ay sayang! Nakapagbayad na ako ng ano eh. Nahuli ka. Ang totoo, meron yun. Nakapagbigay na ako kay ano eh. Sayang, dapat maaga pa lang sinabi mo. Pero kung maaga rin sinabi, hindi rin ganon. Nakuha niyo po ba yung church? Ano? Gusto ko ba natin yung haman? Alam niyo, ito totoo dyan eh. Kapag mayaman ka, bigay ka ng bigay na ganyan. Kung magdidako ka ng kapitan. Di ba? Sigurado ano? Kilala ka. Hindi ba mapapit? Ang purpose talaga hindi para magkapitan ka eh. Para lalong gumanda pa totoo mo. Sa harapan ng mga tao. Una, mag-glorify ang Diyos. Pangalawa, maging mabuti kang patulong sa kapwa mo. At ito po ang katotohanan ng mga kapatid. The more malaki ang pera, the more malaki rin ang gastos. No, ang capacity pa lang ng pera mo ay makabili ng Nakuya 3310. Yung pa lang ang pera eh. No, magkapera, ang iniisip ko na ngayon, iPhone what? 7. Ganyan di po ba? Pero sabi ng Bible, mas damihan yung paggawa ng mabuti. Amen? I'm not saying kayong hindi nyo ma-enjoy yung ganon. But what I'm saying is, mas damihan yung paggawa ng mabuti. The Bible, yun ang sinabi ng Bible. Amen? Okay. Bakit? Ano ba talaga ang mahalaga? Dahil ang mahalaga, pag mayaman ka, ay ito po. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come. Anong time to come na ito? Yung pagharap mo sa Diyos. That they may lay hold on eternal life. Ano talaga ang mahalaga pag mayaman ka? Eternal investment. Diba? Diba, church? Kaya ka mag-distribute sa mga nangangailangan. The Bible tells us yung sumunod na verse na makapag-lay up ka in store for themselves as good foundation against the time to come. Para handa ka pag harap mo sa Panginoon. Marami kang ginawang kabutihan.
marami kang na-invest sa langit. That's the very reason why we should give. Invest eternally. Amen? Amen. At dito, mag-invest ka ng mga kayamanan. Halimbawa, nag-invest kayo ng paputok. Yung paputok. Biglang sumabog. Ano na yun? Pero kung ikaw'y tumulong ng tumulong, lay ka ng lay up. Lay up. Di ba lay up? Ng kayamanan sa ano? Deposit ka ng deposit sa iyong eternal account. Amen, church? Amen. Yan ang the very reason. Kaya kapag yayama, Handa ba gusto ba natin yumaman? Amen. Yan, for eternal. Ang kayamanan sa langit, mga kapatid, walang sino mang pwedeng inumakaw. Safe yun. Pero yung investment dito sa lupa, hindi safe. Yung yung dollar tumataas, yung tawag yung sinalihan mo pa, yung stock sa stock, babataas din yan. Hindi yan hindi yan fix, hindi yan firm. Pero yung eternal investment, sigurado yan. Gusto lang ng Diyos na sigurado ka. Para pagdating mo sa hukuman ng Diyos, Lord, ito na po ako, salamat sa mga in-entrust mo na mga kayamanan, ay talagang I do my best to help others, lalo na yung mga needy. Sabi ng Diyos anak, ito yung account mo dito sa langit. Ang dami. Wow. Amen? Amen. May-enjoy mo yan. Another thing, mga kapatid. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung sabi ni Pablo. Si Pablo po ay man of God. Tama po ba? Amen. Si Pablo po ay nakakatanggap din ng mga love gift. Yung mga bigay ng tao. Anong sabi ni Pablo? Ito po sabi ni Pablo. Not because I desire a gift. Yan ang sabi ng man of God, hindi dahil gusto kong tumanggap ng regalo. Anong reason ni Paul? But I desire fruit that may abound to your account. every time you give gift to your pastor or to the man of God, not because I desire a gift, kaya ako tinatanggap yan. Kung hindi dahil gusto ko na magkaroon ng bunga, na magkaroon yung eternal account ng laman. Amen? Amen. Every Sunday, Ang pastor niya ay nakakatanggap ng gift. Nandiyan naman nagluluto ng ulam, may lechuplan. Alam niyo ba? Yun din ang prinsipyo ko eh. Not because I desire a gift. Pero gusto ko na magkaroon ka ng deposito sa bangko mo sa langit. Kaya ko minsan na iba'y nagugulat eh. Pastor, buhat ng talagang sinuportahan ka namin, pinagpala kami. Kasi sabi ng Bible yun eh, ang kagandahan sa Diyos, double blessing eh. Hindi lang may bank account ka sa langit, pati dito pagpapalain ka sa lupa. Amen. Amen. At ang mahalaga, kung bakit tayo tinuturuan ng Diyos talaga magbigay para magkaroon tayo ng deposito sa langit. Tama po ba? Amen. okay, Christian, siguro ngayon wala kang bank account. Sino po sa inyo walang bank account? Naitaas ang kamay. Walang bank account. Pero yun iba, sa pagtulong nyo sa nangangailangan, sa pagsuporta nyo sa pastor nyo, nagdideposito kayo, hindi sa bangko dito, kundi saan? Bangko sa langit. At papakinabangan nyo yun sa future. At sa future, doon sa eternity, habang buhay na doon, ang mapapakinabangan mo yun. At pinakamapalad na po sa atin dito mabuhay ng 80 years old. Compare eternity. Okay na po ito sa point number 1. Why we should give? It is eternal investment. Pangalawa, it is an antidote against covetousness. Tignan nyo mo na katabi nyo. Sa iyo po, kubeto sa when we say kubeto sa kim, di ba? Ang pagbibigay, kaya tinuruan ng Diyos ng pagbibigay, nang hindi tayo maging sakim. Nang hindi tayo maging madamot, nang hindi tayo maging puripot, nang hindi tayo maging nagmaku.
Pangunat. Di ba yung mga bata, kanya-kanyang sumbong yan pagka Pasko. Di ba yung mga regalo? Ay, si Ninang binigay lang sa akin 20. Maluto. Ay, binigay lang sa akin ni Ninong Lester 5 pesos. Di ba kanya-kanyang sumbong yan sa magulang? Ako sabi ng magulang, naku, yung ninang mo talaga na yan, kuripot. Ilang taon na, puro 20. Dalaga ka na, 20 pa rin binibigay. Ano? Pero ba yung mga ninong-ninang na ganyan? Oo, nagsipaglakit, dalagat, nakapag-asawa na kayo, hindi minsan din nyo nakita. Yung dedication lang sumipot, o kaya proxy pa. Pero kayo mga ganyan, kayo mayroon daw. Ito po ang siste sa Bible. Meron pong lumapit sa Panginoon. Ito ang pinapangusap niya, Brother Lester, sa Panginoon. Sabi ng Luke 12:13. And one of the company said unto him, Master, Panginoon ko ito, speak to my brother. Why? Anong reason? Bakit kailangan ko usapin ng Panginoon yung kanyang kapatid? That he what? Divide the inheritance with me. Yung mana ay mahati. Mga magulang, listen carefully. At mga anak, listen carefully. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Dito madalas nagkakaproblema sa mana. Kanino ba mapupunta ang piano? Kanino ba mapupunta ang lamesa? Kanino ba mapupunta ang bahay? Kanino ba mapupunta yung bukid? Problema yan. Pinag-aawayan yan. Di po ba problema noon pa ito? Panahon pa ng Panginoon, yung pagdidivide ng mana. Sabi niya, Panginoon, Master, baka pwedeng kausapin ninyo yung aking kapatid. Anong dahilan? Bakit kailangan pa niya ng padrino? At ang padrino pa na kanyang ginugusto ay ang Panginoon. Ano ang reason? Dahil yung kapatid niya ayaw hatiin yung mana. Talaga, totoo yan. Kapag mayroong kang kapatid na ganyan, lahat ng mapagsusumbungan mo, sasabihan mo. Lahat ng pwede mong kausapin para maging padrino, gagawin mo para yung mana mahati. Kaya mga anak, halimbawa, kayo mga Christian family, huwag nyo nang pagtalunan yung mga division ng mana. Nakuha nyo ba? Mag-usap kayo ng maayos. Oh, ito sa'yo, ito sa'yo, ito sa'yo, ito sa'yo. Hindi ko minsan nakakalungkot sa mga magulang. Buhay pa yung mga magulang, nag-aaway na. Sabi tuloy ng magulang, buhay pa ako, pinagtatalunan nyo na yan Baka sa aso ko, ipamahal na lahat yan. Huwag pong ganun. Ano kaya ang sasabihin ng Panginoon? May idea po kayo? Ano ang sasabihin ng Panginoon? Ito ang sinabi ng Panginoon. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Ano sinasabi dito ng Panginoon? Teka lang. Bakit ako ang magagawin yung taga-hukom? Kung sino ang meaning to say, problema nyo yan. Di ba? Hindi ako may problema niyan. Ang sabi ng Panginoon, problema nyo yan. Bakit ganito ang sabi ng Panginoon? Bakit hindi tinulungan ng Panginoon? Ito ang dahilan kung bakit hindi tinulungan ng Panginoon. Here's the reason. And he said unto them, Take heed and beware of what? Covetousness. Ano tawag ng Diyos sa mga ayaw mag-divide, ayaw magbigay? Covetous. For a man's life consistent not in the abundance of the things which he possesses. You see, church, problema ba yun ng Panginoon? Hindi. Hindi ba hindi? Sino may problema nun? Attitude na tao. Kapag ang tao ay covetous, may problema siya. Amen. Kaya ang Bible nagtuturo para hindi tayo maging covetous. Maganda po bang katangian yung sabihin?
umiiwas lang tayo ng Bible sa pangit na ugali. And he said unto them, take heed And beware. Kanina sinasabi ito ng Panginoon, take heed. When we say, take heed, sa Tagalog po nito, magmasid at mag-ingat. Bantayan natin mga kapatid. Magmasid tayo, pagmasdan natin yung ating sarili, at pag-ingatan natin mga kapatid. Personal accountability ito na huwag tayong maging sakim. At para huwag tayong maging sakim, practice what? Giving. Practice giving. Yung bang, ay napakadalang mga kapatid ng ganito. Yung bang pupunta kayo dito, napakadalang ng ganito, Brother Jeanette. Announcement! Kasi nasa yun yung bonus mo 13-month pay. Di ba, Brother Jaime? Napakadalang ng ganitong announcement. Announcement mga kapatid! Dumating na po yung aking 13-month pay. Sino po sa inyo ang nangangailangan? Oh. Wala pa yata. Wala pa yata. May ganyan ba? Wala pa yata. Wala ba? Pwede ka practice. Yung mga dumating na ang 13-month pay. Yung mga pagdating na yung 3rd-month pay. Okay, yung magsisimplihan niyo yung mga kapatid. Magsisimplihan yung mga kapatid natin nangangalumata. Meron ako dito, nangangailangan ka ba? Amen. Practice giving! Kasi sabi ng Panginoon, magmasid kayo, baka nagiging kuripot na kayo. Are you listening, church? Amen.